Kung magdo kami ay once a month lang, kahit na palagi naman kaming magkasama. Lagi niyang rason na pagod siya sa trabaho at kung may mangyari man sa amin, itawag lang ng laman. Napapansin niya lang ako kapag kailangan niya ako. I am 28 at 26 naman ang ka-live-in ko. Meron akong anak sa unang lalaki na 7 years old na. Year 2022 ay binati niya ako ng Happy Valentine's. Nang time na yun ay naka-modular ako at nasa 3rd year college na ako that time. So habang nag-e-exam ako, naka-receive ako ng message niya at nag-reply ako agad. Ever since ay palagi na kaming nagkaka-chat. Yun naman pala high school pa lang ako ay kakilala na niya ako. Pero ako hindi ko talaga siya kilala. Nung nag-work ako malapit sa amin ay doon na nag-umpisa ang lahat. Hinahatid niya ako kapag pauwi na at nanligaw siya at sinagot ko rin agad. Kasi na-fall ako sa efforts time na binibigay niya sa akin na kahit nagaling din siya sa work ay may oras siya para sa akin. Wala akong nararamdaman na lungkot every time na kasama ko siya not until nabuntis ako. 3 months pa lang yung relasyon namin nang mabuntis ako sa anak namin. Actually, hindi siya plano. Pero lagi niyang sinasabi na gusto na niyang magkaanak. Stress ang naidulot niya sa akin mula nang malaman namin na buntis ako. At dahil nga binata siya, inabot ng 3 months ang tiyan ko bago niya na ipagtapat sa mga parents niya. Sinama niya ako sa kanila pero pinauwi rin ako agad kasi ang sabi, ipagtapat ko rin daw sa magulang ko nang ako lang. Nung ginawa ko yun ay pinalayas ako kasi sino ba naman ang tatanggap sa akin na hindi naman nila nakilala yung boyfriend ko tapos buntis na naman ako. Sa unang anak ko naman ay pinanindigan ako kaya lang ay ako lang yung umayaw. Kasi nga walang plano sa buhay. Napapagod na ako ng kakasabi ng ganito ganyan pero wala pa rin nagbabago sa buhay namin. Kaya naman nagkahiwalay kami ng ama ng unang anak ko. Hanggang sa nag-4 months na nga yung tiyan ko sa pangalawang ama ng anak ko na nung nasa kanila ako puro away hinala sumbatan sa mga unang taon namin. Nung nanganak naman ako'y nakasuporta sa akin yung pamilya niya. Kasi nga first apo yung anak ko. Na siya naman ay ganun din. Nabawasan na yung away kasi nga busy siya sa pag-aalaga ng anak namin. Hanggang sa nagkukwentuhan kami ay bigla siyang may sinabi sa akin na nung time daw na nasa operating room ako yung anak lang namin ang nasa isip niya. Na-hurt ako kasi parang biglang di na ako nag-exist. Pero thankful pa rin ako kasi nandun yung ate ko na kapatid ko. Siya ang nag-aasikaso sa akin mula ipasok ako sa hospital. Bale, CS kasi ako at twice na. At habang tumatagal nagbabago siya. Imbes na maramdaman kong mas minamahal niya ako, parang lalong nababawasan. Wala na siyang pakialam sa akin, puro cellphone. Trabaho madalas ang dahilan niya kung bakit palagi na lang siyang inaantok. Kaya walang gana sa ibang bagay. Kung magdo kami once a month kahit palagi naman kaming magkasama. Lagi niyang nirarason na pagod siya sa trabaho kahit Sabado at Linggo naman ay wala naman siyang ginagawa. At nakahiga lang siya maghapon. At kung may mangyari man sa amin parang tawag na lang ng laman. Na parang daig ko pa yung parausan. Na napapansin niya lang ako kapag kailangan niya ako. Hindi ako mahilig sa pero bilang babae siguro hindi naman kabastusan ng mga ilangan din. Kaya nga maagang nabuo yung baby namin dahil active kami hanggang sa mabuntis ako. Active ako sa marital status namin. Pero tumamlay lang kami nung mag 1 year na yung anak namin. Nai-insecure na ako kasi kahit anong bago ko sa physical appearance ko, parang walang epekto sa kanya. Kahit na nga maghubad ako, parang wala pa ring epekto. Marami pa sana akong gustong sabihin pero ito na lang muna kasi napahaba na. Mamilin, ano ba yung dapat kong gawin para mawala lahat ng hinala sa isip ko? Letter sender, Chelsea ng Quezon. Hindi mo nabanggit kung anong trabaho ni Mr. or kung okay kayo financially. Well, may work naman kayo so I hope so. Sa una pa lang nasabihan kang ipaalam mo mag-isang buntis ka. Doon pa lang red flag na, Mima. Active kayo masyado nung time na walang responsibility sa isa't isa. Napakabilis ng pangyayari. Months pa lang kayo ay napatali na sa responsibilities. At dahil pinalayas ka at ikaw ang ina ng anak niya, no choice kundi panindigan ka, that's what I see. Kung nakasuporta ang pamilya kasi unang apo, so walang problema sa bahay. Ang problema mo lang talaga ay yung binabalewala ka. At kung sa unang taon ay puro hinala-away kayo, so meaning may nakikita kang kahina-hina lang talaga. Na nakikita ko't nararamdaman kong pina-fulfill sa'yo intentional. 26 pa lang siya, napaka-active ng ganyang edad. Dun sa maghubad ka, walang effect. Ibig sabihin, hindi sa pinag-overthink kita, pero yun na yun. Yung excuse na pagod sa trabaho, kahit sabi mo'y Sabado at Linggo, tulog at cellphone palagi. At hindi ka nag-e-exist mula ng mga naka. Baka naman talagang sa anak na lang siya nakafocus. Mauubos ang lakas mo, effort mo at paghihintay madiligan sa lalaking walang pakialam. Hinihintay ka na lang bumitaw. Ang bilis kasi one snap naging kayo, nabuntis ka, then bomba. Babae ka, alam kong iisa tayo ng nasa isip. Dapat may plan A ka, may plan B. I-ready mo yung sarili mo at lagi kong paalala. Kapag hindi swerte sa lalaki, tama na. Baka kasi sa huli, puro panganay ka. Tapatin, prangkahin kasi siya lang yung makakapagsabi sa'yo directly to the point. Pero mas gugustuhin mo pa bang sabihin niya kahit na sa pinapadama niya ay double kill ka na.